The name of our God this afternoon. Amen. Let's prepare ourselves. No, ibaba na natin yung ating mga dala-dala. And let us come to the Lord with a joyful heart and with an open heart. Amen. Because the God I know is a faithful and true. Hallelujah. Let's worship Him. And let's allow the presence of the Lord to move in our midst as we are worshiping in His name. When the curtains close behind
scripture reading. Kindly get your Bible at sabay-sabay nating basahin sa book ng 1 Thessalonians 5:24. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ito ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Just you and me, oh God. Just you and me. You are the God I know, God. You are the God I know. You are the light of the city. You strengthen the weak, oh God. And you are the tower of refuge, Lord. You are the God that I know, oh God. Who heals, oh Lord. Who revived or restored us, oh God, with a broken relationship. You are a great healer, oh God. And Lord, we cannot hide anything from you, Lord. We are so transparent unto you, Lord. So Lord, what is hidden in our heart, oh God, that hinder in our worship today, Lord, cast it out in Jesus' name, oh Lord. We want to feel free, Lord. We want to unload everything, oh God, naming mga nararamdaman sa oras na ito at sa mga nagdaang araw, Panginoon. Dahil apart from you, Lord, we cannot do anything, Lord. Sa mga kabigatan, Panginoon, sa mga karamdaman namin nararamdaman, Panginoon, sa mga unforgiveness na aming tinatago sa ilalim, sa the deepest of our heart, O God, that hinder to worship you today, O Lord. Pagalinisin mo, Panginoon. Dahil gusto namin, Lord, makipagniig sa iyo ng hallelujah, Jesus. That you're freely, oh God, you will come in our heart, oh God, that we could worship you in spirit and in truth, Lord. Move in your special way in this place, oh God. Move in your special way, oh God. Hallelujah. And touch every lives, Lord. We want, Lord, we want your blessing, oh God, that will walk ahead of us, oh God. We want to feel you more and more, oh God. Because of you, Lord. Because of you, we are here today. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah. Lord, in Jesus' name, we believe, oh God, that we will receive healing. We will receive forgiveness. We will receive revival, oh God. The freshness of more of you, oh God. Thank you, Lord, for this favor, oh God, that we are here right now, Lord, sa bulwagang ito, Panginoon, because of your grace, oh God. Thank you for everything, oh God. Thank you for everything that you are going to do, Lord. In Jesus' name, our Savior. Amen. Hallelujah. Let us all rise up and welcome the very presence of our Lord. It's welcome time. You may sit down. We have 3 beautiful visitors for today. And as I call on your name, please stand up so we may recognize you. Her name is Razel Celeste. She is a Another one is Carmison Osares. Thank you, sis, for coming. And
Spring Foursquare Gospel Church, we strongly believe that the cross represents Jesus Christ is the Savior, and then the cup represents Jesus Christ is the healer, the dove represents Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit, and the crown represents Jesus Christ, our soon-coming King. And, of course, no? Sorry, because there are times that, I forgot, no? To introduce our beloved pastors na Pastor mahal ka namin, Pastor mahal ka namin. Pastor Edward Galang, please stand up. And Pastora Raquel Galang. Thank you, Besh. Medyo na ano ako eh. No? And our brother, the husband of Sis Arbeline, welcome. Thank you for coming to our church today. And again, I would like to welcome Sis Amy. Thank you for coming back. You are welcome. And to our kasi yung may mga visitor tayo, mga new visitors, may mga old visitors tayo, diba? Sino yan? Ay, si Dolor! Hello, welcome back, Dolor! Thank you for coming back. And, basta, thank you. And there's another sister. A new face. Welcome, sister. Welcome. And sa mga bisita pa rin naman tayo, di ba? We are the visitors of God, Lord. Ito yung mga anak niya. Para lang tayo yung mga nagbakasyon ba? Tapos every Sunday punta tayo, di ba ganon? So mga bisita pa din tayo. So let us welcome each other, no? Meet and greet each other with the love of the Lord. Amen. Amen! Hallelujah! Are you excited? Let's move around. Let's fellowship one with another. Abutin ang kamay ng bawat isa. Pagkagising sa umaga, amen! Since we go
You are our refuge and our strength, our rock. You are Jesus, our magnificent God. You are wonderful. Hallelujah. Let's declare and let's worship the living God. Give the best of worship unto Jesus, our God. And let Him enthroned. Oh, Rabaya Handeya, Rabaya Simiya, Rababaya Hai. Iyalaraya Handeya, Rabababa. Thank you, Lord. We worship you, we worship you.
Thank you for the joy of the Lord is our strength. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you and God bless. Pwede na po tayo makaupo sa presence ni Lord. Praise the Lord. What a powerful worship. Shinare po ni Pastor Kuchi na last Friday, meron siyang lagnat at ubo. No, pero the Bible says when we are weak, then we are strong. Hallelujah. Thank you, worship team, for your ministry today, and we're just so thankful that you have really ushered us into the throne of God. Amen? Tayo po ba ay puspos at blessed na blessed? Sabi po ng awit, the universe is at your feet. Everyone, everything will worship the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Hallelujah. There are 4 reasons why worship and why giving is very synonymous. Yung bang, halika magpuri tayo sa Panginoon. Pag tayo'y nagbibigay, we're actually telling God these things. Sabi po sa Leviticus, kung titingnan po natin ang ating Bible, sa Leviticus 27, Leviticus 27:30. It says that all tithes from the land, whether from our crops or fruit, belong to the Lord. And they are holy. Banal. Ibig sabihin, kung ano man po yung portion na para kay Lord, we are going to release because that's holy and that belongs to the Lord. So number 1, in those 4 things, when we give, we are actually telling God, Lord, I trust you to meet my need for the whole month. Minsan kahit anong budget mo, anong lista mo, parang kulang. Pero di ba pag malaya ka at masaya kang binalik mo ang para kay Lord, everything also follows. Bigla na lang may mag-aabot ng ulam, biglang may bibigay ng sapatos sa iyo, ng damit. So yung budget mo na para doon, meet na. Ganon mag-provide ang Lord. Ganon ang ating deklarasyon. Lord, I'm gonna release this. I trust you to meet my needs. Second, when we give what is due to the Lord, we are acknowledging that our work, ang trabaho ko, ang amo ko, ang kaalaman sa aking pagtrabaho at ang aking lakas, ito o Diyos ay galing sa iyo. Ina-acknowledge mo lahat. Lord, anytime pwedeng mawala yung work. Anytime pwedeng mawala yung aking lakas. Pero Panginoon, as I give this with a cheerful heart, I acknowledge you as the source of all things. Huwag niyong panghinayanan. Tanungin niyo yung mga kapatid na ginawa nila ito ng maraming taon. Totoo ang pangako ng Diyos. Yung ating awit siksik-liglig at umaapaw, that's very true because of experience. One day, Philip said, because we have our family devotion, what's your request, anak? Mama, I want money because I want to buy a 3D printer. No? Behind my mind, kasi architecture student siya, meron akong naitabi, pero sabi ko sa kanya, I want him to trust the Lord. Anak, humingi ka kay Lord. Humingi ka. Mag-pray tayo. And then that was 2 weeks ago. And then on Sunday, sabi ko sa kanya, didn't I told you, the Lord will meet your needs. Kaya salamat po. Dahil ang Diyos ay tumutugon, gumagamit siya ng mga tao wherein He would answer the needs of His children. I want my son's faith to go up. Na humingi ka kay Lord. Turuan natin yung ating mga anak na humingi sa Diyos. At tayo mismo, manampalataya ng ating Diyos ay mag-supply ng ating pangangailangan. So it's an acknowledgement. Lord, thank you for my employer. Thank you for my work. Thank you for my kami bilang pastor. Thank you for our members. Ang daming nag-for-good. May bumalik. Salamat, Lord. May mga bago, matuturuan, i-disciple. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes. And then number 3, when we give, we are actually planting our seeds. Mga kapatid, huwag niyong kainin ang dapat na itanim. Ibalik nyo yan, itanim nyo upang magkaroon ng harvest. Minsan kasi,
Pastora, pag i-convert ko ito, malaki na. Alam ng Lord ang kailangan ko. Pero alam niyo ba, pag itanim niyo yan, 100-fold will return to us in harvest. Again, ask your seatmate, ask your ate, ask everyone that is faithful in giving, and harvest time is true. May harvest time talaga. So, bakit wala? Dahil pati yung ating mga pananim, kinain natin. Do not eat your seeds. Plant it. You have your 90, plant the 10. Hallelujah. And the last reason why we need to give to the Lord, it is a mark of spiritual maturity. Malaya ka. Alam mo, malaya ka. Malaya kang kumanta, malaya kang mag-testimony, malaya kang magturo, malaya kang mag-serve sa Lord. Bakit po? You are obeying God every aspect of your spiritual life. Diba, pag na may nag-challenge dito, kasabihin mo, pinapatamaan naman ako. Hindi po. Ito at ito po lagi ang ating encouragement. Wala pong ibang mensahe when it comes to pagbibigay. Kaya po, my prayer is that the Lord will open your spiritual understanding and will soften your heart to obey God in this aspect, and you will experience the blessings that He promised. Let us pray. Our Heavenly Father, it is not our words, it is not our convincing power, but it is the word of the Lord that is alive. You have given this principle so that Lord will be able to experience financial freedom. That if we release what is due to you, if we support the work and the ministry of God that we have here in the church, indeed your promise is really true. There's going to be an outpouring blessings, not just to us, our loved ones in the Philippines, and the work of our hands. Father, I pray that you will bless everyone, that you will speak, O God, to our members, to our visitors, the faithful attendees, and that, Lord, those who have conviction and have not the courage to obey you in this aspect, I pray that the Holy Spirit of God will cause them to obey you, because there is blessing when we obey the Lord. Bless us now as we give. Give us a cheerful heart, because God loves a cheerful giver. In Jesus' name, Amen. Hanggang sa pagpapala. Amen.
Praise God. Hallelujah. Let's go to our announcement. Cell group and outreaches meetings will resume today. Let us keep our washroom on the 3rd floor neat and clean. Maraming salamat. Thank you everyone for your support and cooperation during our 22nd church anniversary celebration. We are encouraging everyone to attend a Sunday school or our cell ministry group for our spiritual growth. God bless everyone and have a blessed week ahead. Napansin niyo yung lakad ko, diretso na. Because my God is my healer. Thank you, Lord. Pakisabi mo nga sa katabi mo, bakit prettier ka ngayon? Excuse me. Pakisabi niyo nga, kasi kukunti lang naman kaming mga gentlemen here. Pwede ba sabay-sabay kayo na, bakit handsomer kayo ngayon? Kasi puro na lang kayo grabe. Napansin niyo naman, si Ace, si Arvelin, si Jico, si Philip, ako, si Brother Herbert, level up kami. Bakit walang amen? May problema ba? Si Brother Ariel, di ba? Grabe. At nag-agree ako doon kay Hazel kanina. Alam niyo naman si Hazel, hindi na ubusan ng pasabog. Kasi nga, once a week lang tayo nakikita, ang feeling natin, parang laging mga bisita tayo pag nakikita-kita, di ba? At bayan mo ang katabi, sabihin mo, salamat, bumisita ka. Hallelujah. God is good. Salamat po sa mga nag-for good pero bumalik sa Hong Kong for better. Diba? Nag-for good si the Lord, nag-for good si Amy pero bumalik for the better. Diba? At praise God sapagkat pagbalik nila dito, balik sila sa Living Spring. Sapagkat ito ang kanilang home, away from home dito sa Hong Kong. At alam ko yung mga nag-for good pa uli, isa-isang magsisipabalikan yan for the better. Kasi, Chi, ang ganda ng lineup mo, ang saya-saya. Hindi namin mapigilan ang sumigaw at umindak sapagkat ang mga taong mahal ang Diyos, puno yan ng ligaya. Because the joy of the Lord is our strength. Yun ang hindi maaagaw sa atin ng kaaway. Ang joy, kahit ano naman ang pinagdadaanan, mayroon tayong joy, innate, because the Lord planted it. Thank you also, Pastora, for the wonderful challenge when it comes to giving our dues. Kasi nga, di ba, ang ganda nun, huwag mong kainin yung punda. Kasi pag may binhi ka at hindi mo yan isinabog, wala kang aanihin. As simple as that. So pag kinain mo yung punla, ano pa nga anihin mo? Wala na. Di ba sa probinsya, meron tayong mga poso na di bomba. Ito yung favorite kong illustration eh. Pag nagtikwas ka ng poso, sa amin sa Tagalog, tikwas ng poso, mamamatay yun eh. Alam niyo naman sa atin mga namamatay yun, kaya magtira ka ng isang tabo. Laging may nakaantabay yung isang tabo. Pag namatay yung poso, yun yung pangbuhay. Pag nabuhay ulit yun, unlimited na naman. Eh yung iba kasi sa atin, pati yung pangbuhay, yung binubuhos na lahat, hindi na nagtitira. As simple as that. Giving and tithing is like that. Yun yung ating pantikwas. So kapag kayoon ay ibinuhos mong gano'n, ibinigay mo, pag tikwas mo ulit ng poso, unlimited. That's what we are going to enjoy when we are obedient in this aspect. And Living Spring is like that. We are so blessed with generous people. And our God is generous. He
resources are very unlimited, na parang wala na, pero meron lagi. Noon, I heard Hart saying, Pastor, alam mo, hindi ko feel na nagpapaaral ako ng anak. Kasi nga po, nakagraduate yung mga anak because of her faithfulness in giving. Hindi, this is not my topic, pero nanid lang. Hindi niya ramdam na nakapagpaaral siya ng mga anak. Kami din, nagpapaaral kay Philip, ang mahal ng architecture. Pero hindi namin ramdam na nakagraduate ka pala siya ng 3 years. That's how faithful our God is. If we obey Him, He is going to bless us tremendously. So ngayon, the challenge to every pastor is what we are going to preach post-anniversary. Diba? Highlight ng taon natin, anniversary. After anniversary, what topic we're going to discuss to continue the momentum of the joy of our anniversary. Kaya kami ni Pastora, we are praying to be led by the Spirit on what topic we're supposed to discuss after the anniversary. Kasi ang saya-saya natin eh. Ang mga dancers, level up. Kanina, ang motive nila, Middle East. Next week, African. Yan ang ating church. Level up tayo. Because our God is so creative. And He is not running out of ideas. Kaya kami din, ni Pastora, we are praying, Lord, bigyan mo din kami ng creativity. Kasi we are not extra brilliant pastors, we are not extra magaling. Pero the Holy Spirit is here. That keeps us very invigorated to go on and move on, and at the same time, to level up in the momentum. So I was led to discuss this issue again. And the topic is God is faithful through it all. I would like to hear a sounding amen to that. Amen. And if you are going to agree with me, lahat po na naranasan nyo how faithful our God is, taas ang kamay. Amen. He is faithful. Sobra kayo. In 1 Thessalonians 5:24, everybody read louder. The one who calls you is faithful, and He will do it. Pwede bigyan natin ng emphasis yung He will do it. Everybody. The one who calls you is faithful, and He will do it. Faithful siya. At kung ano ang sinasabi ni Lord, kaya niyang gawin yon, hindi lamang one time. He can do it faithfully. Lagi. Hindi lamang isang beses. He can do it faithfully. Because the one who called us is faithful. Amidst the chaos being faced by the world today, sa Texas, ang kultura kasi ng mga Amerikano, ang hilig-hilig nilang mag-camp. Ang dami nilang mga lakes. Pakita mo sa mga bundukan nila, ang dami-dami mga tents sa gilid. Kaya when I went there, sa Denver, ay sa Los Angeles, nag-camp kami for 3 days. Doon nila ginalap yung kanilang worship service and they requested me to speak. 3 days kami sa camp. Nakahilera yung mga tents namin in front of the lakes. Yun ang kultura ng mga Amerikano. Doon sa Texas, umulan. And they were thinking that it was just one of those rains. All of a sudden, nag-floods. At yung tubig, as high as 25 feet to 30 feet, bigla na lang rushing in 45 minutes. Kaya yung mga campers, 23 campers na mga Christian camp, natangay sila. As of the latest counting, yesterday sa YouTube, 117 deaths.
116 missing. Yung 23 students na yon, na ano sila, yung counselors nila, pinag-isa-isa niyang gisingin yung, i-alert yung mga cabins, na wala na silang time para sabihan. At siya mismo, tinangay, namatay. At nung lumupa yung tubig, nakita nila ng mga patay na kabalalak sa puno. Battered ang katawan, siyempre, babanggayan sa mga puno-puno. So, with the world that we are facing today, the world today, each individual, mga churches may hinaharap. After the pandemic, marami nagsarado ng mga churches, mga denominations, and nations alike. Gera sa Iran, sa Israel, Ukraine, Russia. Nations alike are confronting an acid test that would reveal the resilience to survive. One has to be tough in order for us to survive the reality of the world's toughness. Kaya nga, di ba meron tayong sabihan, matira, matibay. Sabi ng mga Bisaya, lintik lang, walang ganti. Sabi ng mga Tagalog, makikita mo ang hinahanap mo. Sabi ng mga Ilocano, titipirin kita. Parang wala sa layan. Sabi ng mga Bisaya, lintik lang mga ganti. Walang ganti. Sabi ng mga Tagalog, makikita mo hinahanap mo. Sabi ng mga Ilocano, titipirin kita. Hindi totoo yun, no? Ang dami ko kilalang Ilocano, mga generous nga eh. Mga Ilocano! Hepe! Wala ka naman akong hinahanap ko, tapos buray-buray ka na dyan. Pero nung sabihin ko nga mga Ilocano, titipirin ko kayo, tahimik nga kayo. Ay, pastor, hindi kami kuripot, ha? Magaling lang kami maghawak ng pera. Yun na yun. Sabi nga ni pastora, pagka may umingay. Diyan sa MTR. Mga Pilipino yun. Ayoko nang isingil ako mga Bisaya. Pag may nagsampalan, mga Bisaya yun. Excuse me, Bisaya, Mrs. ko. Bisaya yung nagsabi nun. Pero lahat tayo eh. Hindi naman tayo by regional, by individual naman yun. Kung kuripot ka, madami rin Tagalog na kuripot. Marami rin Ilocanong generous. So, but the point here is, if we are resilient, we are going to make it. Why? The Bible says we have to fight the good fight of faith. Hindi mo pwedeng atras-atras ka sa laban. Kailangan sulong. Dahil nga ang Lord natin, He asked us to fight good fight of faith. Eh bakit ka atras? Our God is very strong. Hindi naman niya tayo pababayaan. How can we see faithfulness through this? Paano natin makikita how faithful our God is? Number one, by standing firm, no matter how big the test may seem. Kung big ang test na nararanasan mo, stand firm. Hindi mo pwedeng may pagsubok ka, ay, ayoko na. Kapabuhay na lang ako gusto. Hindi. Pag may test na malaki, stand firm. Pag may sciatica, the Lord will help me. Pag walang pera, the Lord will provide. Yan. Yan ang mga attitudes. Kapag ikaw ay alam mong hindi ka tinatrato ng maganda ng amo mo, sabihin mo, in Jesus' name, demons will set me free. Huwag yan ang mga harapan sa tubigin yan. Mga Terminator din yan. So, ikaw pagsubok, ikaw trial, mo, in Jesus' name. Huwag ganun. Delikado tayo. Pag-yaw kay Coco, sabi ni Pastor yun, ha? Oo. Pagka may mga pagsubok, si Lord natin, mas mataas yan. Kaya kapag may pagsubok, kaya nga sinusubukan,
Sinusubukan ng iyong katatagan. Ito sabi ni Lord kay Job, usap sila ni Satanas. Sabi ni Satanas, kaya ka naman binuburi lagi ni Job. Kasi may magagandang mga anak, mayaman, pinagpapala, praise ka nga yan. Subukan mong ganito, ganyan. Sabi ni God kay Job, alam ko, ipipraise pa rin ako niyang anak mo si Job. Sige, hanggang ganito lang pwede mong gawin. Pero, huwag mo siyang papatayin. Hanggang dyan ka lang. Pinigsa buong katawan si Job. Namatay lahat ng anak. Nalulos ang ari-arian. Pati ang asawa ni Job, piniperspect siya ang kanyang 3 best friends. Mawala lahat. Pero sabi ni Job, still want to praise me God. Yun. Kaya sabi ni Lord, ang mga taga-Living Spring, i-test mo yan. Proud si Lord sa atin, pero ipipraise pa rin ako ng mga taga-Living Spring. Amen! Amen! Walang sawa. Kita'y papupurihan. Amen! Yan si Herbert, bigyan mo yan ng dialysis, pero hanggang yan lang. Alam ko yung anak kong si Herbert, ipipraise pa rin ako niyan. Yan si Sister Yoli na wala ng asawa, pero bibigyan pa rin yan. Sabay-sabay nga tayo, sana all. Yung iba, may mga dinadala na iinggit, ayaw magsabi ng sana all. Lakas Tate Sister Yoli, sana all! Ang lahat ng walang love life ngayon, pero alam mong magkakaroon ka, taas ang kamay! Dito talaga sa area ng lagi nagtataas ng kamay. Yan ang attitude, standing firm. Kaya nakikita ko na ang pag-uwi ni Sister Yoli. Hallelujah! May susundo sa airport, slow motion to God. So Yoli, video mo yun i-post mo. Yan ang buhay. Laging mayroong bago. Kayo wala. Si Lord naman ang nagbibigay. Kaya ang anak ko, may pagsubok ngayon. Pero, makakayanan yan. Alam niyo bang in-interview siya para sa apprentice? Tapos sila yung nanalo ng award, 3rd place. Promise ng kanyang teacher, shoe-in siya na matatanggap. Alam niyo bang hindi sila natanggap? At ang natanggap, yung mga hindi nanalo ng award. Kasi daw, hindi siya Chinese. Nasaan ang katarungan? Pero sila, ang very diligent ng kanyang girlfriend, how to do works. At yung mga natanggap, alam nilang, hindi sila yung gumagawa ng project. Pero sabi namin, anak, pagsubok lang yan. At inintay niya talaga yun. Pero yan ang pagsubok. Sabi ng Panginoon, sige, sa itang subukin mo yan si Philip. Pero alam ko, purihan pa rin ako ni Philip. Kaya meron anak nakalaan sa iyo mas maganda. At kung ako pa may nasa ng katarungan sa ganun. So, nag-testimony siya ng last week Wednesday. But then, sabi niya gano'n, praise God kasi ang ganda ng birthday tribute. Na-comfort siya. Because our God is the God of comfort. Yun ang topic namin sa Wednesday. Kaya alam niya ang pagdadaanan natin. Pero alam din niyang i-comfort tayo at ating Panginoon. Akbayan ang katabi at sabihin mo sa kanyang, caring. By standing firm, no matter how big the test may seem. Diba? Si Arvelin, kailan lang? Si Arvelin, pag nagpo-project siya, hindi pa kasal. Serious eh.
Pero ngayon, pag nagpo-projection ni si Arvin, nakita ko si Arvin na, nakikita ko yung Arvin na nagaling ng ngiti. Nasa likod niya ang nagbibigay ng kanyang kaligayahan. Pero dati, serious eh. Ngayon, pag nilipat ni Arvin yung ano. Kaya kayo, akala nyo, hindi ko nakikita yung mga because our God is good. We have to stand firm no matter what. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Why? Letter A, His commitment is not via occasional basis. Si Lord, ang commitment niya sa atin, hindi lang dahil may need ka. Hindi occasional. Hindi lang pag may problema ka. Kahit wala kang problema, ang commitment ni Lord, nandun pa rin. Everybody read Colossians 3:15. And let, louder, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Tingnan mo yan, pag may trial ka, be thankful. Overcome mo yung trial eh. Lord, thank you, Lord. Kung minsan, di ba, pag nauutangan tayo at hindi nababayaran, magpasalamat ka kasi hindi ikaw yung namumutang. Salamat ka. Minsan naiinis tayo, may namamalimos. Kung minsan, pupunta akong ganyan sa mall, hinahabol ako ng namamalimos. Nagagalit pa sa akin. Pero at the back of my mind, praise God, hindi ako yung namamalimos. Be thankful na kung makinig kayo sa problema ng iba, liliit ang problema ninyo. Akala lang natin, ang laki ng problema natin, makinig kayo sa problema ng iba. Kaya nga po nung dalawin ko yung isang anak-anakan namin sa Las Vegas, nagkikimo siya eh. Sinamahan ko siya sa chemo session. Mga 24 yung seats. Isa lang ang bakante na walang nakaupo. Lahat kinikimo. Yung iba parang ang lalakas tingnan, ang babata, pero kinikimo. Yung iba naman parang kukunin na talaga. Tanda na pero kinikimo. At the time may sciatica ako, sabi ko, Lord, salamat, wala akong ganito. Kaya biniro ko yung aming inaanak. Baka pwede akong maupo dun sa bakante? Kasi wala akong maupuan. Kuya Edward, baka saksakan ka dyan. Baka makimo ka bigla. Tawanan kami. Ang daming problema. Pero pasalamat tayo. Meron tayong problema, pero makinig ka at tingnan mo ang problema ng iba. Mas maraming, mas underprivileged kaysa sa atin. But no matter what, the Lord's commitment is not occasional. Would you like to say amen to that? Pagka nga every Sunday, ang sasaya niyong tingnan. Every Sunday lang. Oh, wala akong nakikita ngayon, ha, na may problema. Kayo. Magaan ang buhay. Mga hikaw nyo nga, nagkikita mo. Nakita ko yan sa Shang Shui po eh. Buy one, take one. Hindi na si Leia. Pinagdadaanan ba yan? Sabi ko, Leia, Pastor, mawalan ako ng ganang kumain. Pag Sunday, tumabi ka sa amin, gaganahan ka. Tumabi nga sa amin kami, ang dami niyang kain. Fight the good fight of faith. Because our God is faithful. Letter B, many voices are talking, but there's only one voice that we must adhere.
Pag may problema tayo, ang daming bulong-bulong niya. Naku, wala ka ng pag-asa, hindi mo kaya yan. Wala nang solusyon ng problema mo. Pero ano ang sabi ni Lord? I will be there. I will supply you. I will comfort you. I will strengthen you. Maraming voices na i-discourage tayo. But listen to the Word of God, to the voice of God. Kasi pag marami mong pinakinggan, maano ka lang eh. Kinaliwa ka, kaliwain mo rin. Kinaliwa ka, kalanin mo. Hindi na tamang ka, tamang mo rin. Di ba may mga cases dito sa Hong Kong na na-scam? Ang ginagawa nila, iniintay nila yung mga bago, yun ang i-scam nila. Kasi maraming stories dito eh. Hiniram ang passport, ginawang ano, then umalis, nag-for good, ikaw yung magbabayad. Kaya siya, ang plano niya, ngayon, alam ko na, pag may mga pako, aabihang ko yan. Gagawin ko yan reference. At yung tatakbuhan ko rin. May mga ganyan. Pero wala yan sa Living Spring. Ha? Wala o nawala na? Walang ganyang espiritu sa Living Spring. Pag tayo ay dinagukan, ibibless pa natin. Amen? Nahirapan kayo mag-amen? Ibibless pa natin. Amen? Akbayan mo yung katabi mo at sabihin mo huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Hindi natin espiritu yun. Tapat ang Diyos natin. Kung ikaw ay nangungutang ngayon nang dahil faithful ka, ikaw na ang magpapautang. Hallelujah! Amen? Hawakan mo ang mukha ng katabi mo. Mukha ba yung uutangan? Mukhang yayaman din yung katabi mo eh. Amen? Amen? Mukhang yayaman din yung katabi mo. Amen? Sa iyawan natin lahat, hasyendero ako. O, di ba? Pag uwi ninyo, bumili kayo ng boots, bumili kayo ng latiko. At yung mga lupay ninyo, magsumabili ng sombrero. Yan ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Psalms 28 verse 7. Everybody read. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and I am the help. Therefore my heart exalts, and in my song I shall thank Him. Kakantahan natin yan. Pag may problema, kantahan mo siya, oh God, so good. Pagka talagang may problema ka, walang sawa kitang pakubag. Hugas ka ng pinggan, walang sawa kitang. Ang kamutihan mo, iindak ng katawan. Kembut mo. Pag nakita ka ng amo mo, Ma'am, hallelujah. Hawakan mo kutsara, pag nakita ka ng amo mo, walang sawa. Tingnan mo, sasabayan ka ng amo mo, tapos bukas, terminated ka. Walang sawa. Bakit ba? Yan ang lihim ni Tochi. Si Tochi, maghahawak niya ng aso. Walang sawa. Sabi ng aso, awa. Ano ba mga pinagsasabi ko? Totoo naman, di ba, Chi? Hawak-hawak lang ng aso yan. Pero ang Lord, pag nasa atin, walang sawa natin siya. Papuri. Second, by proclaiming the promises amidst every test. Pag may pagsubok, 22 years na tayo, meron pa yan eh. By proclaiming the promises amidst every test. May mga promises si Lord eh. We have to pronounce His promises. Pag may test, we have to pronounce His promises. Next please. In Hebrews 12, 28 to 29. Everybody read. Therefore, since we receive
receive a kingdom which cannot be shaken. Let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. For our God is a consuming fire. He is a consuming fire. Ano yung trial mo? He can consume it. Ano yung needs mo? He can consume it. Kaya sabi niya, since we receive a kingdom which cannot be shaken. Anong makakashake sa promises ni Lord? Wala. Nagbabago ba ang promises ni Lord nang dahil sa laki ng needs mo? That cannot be shaken. And how He's going to do it? It's the Lord's problem. But He cannot be shaken, no matter what. Because He can consume everything. Ang problema lang, napipersuade tayo ng mga trials. Huwag tayong ma-shaken because He cannot be shaken. Trust Him solidly, for He is able. Amen? Ano ang trials mo ngayon? He can do it. You must not be shaken, for He cannot be shaken. We receive that kind of kingdom that cannot be shaken. Cancer ka lang. My God cannot be shaken. Arthritis ka lang. My God cannot be shaken. Anong problema mo? My God cannot be shaken. Kaya for now, His promises amidst our every test. Amen ba? Sino may pinagdadaanan ngayon? Taas ang kamay. Pag hindi nagtaas, may pagdadaanan ka. Sino may pinagdadaanan ngayon? Taas ang kamay. Hindi, dumami na. Bakit? Si Lord. Kaya yun. Amen? Last year, meron kang trial na akala mo hindi na masusol, magtaas ng kamay. Last year. Diba? Pero ngayon nakamiti ka kasi na-overcome na. Pagka may trial, sayawan nyo lang. Amen? Norin? Pag nakita nyo sumayaw si Norin, walang problema. Hallelujah! At sabi niya nung isang linggo sa akin, Pastor, sasayaw ulit ako. Talaga, sabi niya sa akin, Pastor, sasayaw ulit ako. At the back of my mind, hallelujah. Yun ang pagpupuri niya sa Panginoon. Walang makakapigil. Kaya nga sabi ni Arvelin, nahihilo daw si Arvelin eh. Sabi ko, mukhang nahihilo din si Sister Vivian. Nagsabay. Hallelujah. Tingnan niyo yung TV Brother Ariel. Nung pala, meron lang palang stomach upset. Pero walang sawa nating magpupurihan ng Lord. Dahil buhay siya. Kailan lang si Mimi, paika-ika ng lakad niyan eh. Parang ako din nung isang araw. There was a time si Sister Yoli, paika-ika din eh. O ngayon, diretso na ang mga lakad. Bakit? Our God cannot be shaken. Sabi ng Bible, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap ba? Kamatayan ba? Kasakitan ba? Hindi. Sapagkat ito ay tunay na maranasan. Pero our God cannot be shaken. Amen? Akbayan ang katabi at sabihin mo sa Kanya, iyayamanin ka talaga. Praise God, 30 years na pala kaming kasal ni Pastor Raquel. Hallelujah, 30 years na pala. Parang kailan lang. At alam ko, 30 years pa ulit tayo. Amen. Mag-amen naman kayo. Kailan lang, hindi ko alam kung makakabuhay ba ako ng pamilya. Pero praise God. The Lord is faithful. Because He is able.
Letter B, we have to pass the test. Walang babagsak sa exam. Pag may test ang mga taga-Living Spring, ipapasa natin yan. Amen? Hebrews 13:6. Everybody read loudly. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. So anong ikakabagsak natin? He's helping us. He's going to help us. Pag 23 years pa tayo sa church, lahat ng pagsubok, mapagtatagumpayan. Napansin nyo, before, pag bago mag-anniversary tayo noon, may mga problems na nag-arise. Minsan may mag-aaway sa praise and worship team. May mag-aaway before sa mga dancers. May mag-aaway before sa mga athletes. Pero this year, wala. Na-miss ko nga eh. Pero ngayon, ang binabanata naman, mga physical issues. Pero sabi ng Lord, we have to pass the test. Yung mga kaibigan mo noon, siya ang naging problema mo. May mga ganun. Kasi ang sabi naman ng Bible, the battle is spiritual. Pinag-aaway-aaway tayo. Pero cause yan ng espiritu. Pagka mag-aaway-aaway na tayo, natutuwa ang demonyo. But we have to pass the test. Hindi naman tayo ang magkakaaway eh. Pinag-aaway-aaway lang. But our God is going to help us. And we are going to pass the test. Akbayan ang katabi at sabihin, mahal kita maging sino ka man. Lakasan nyo, bakit hindi nyo sabi sa katabi ninyo? May problema ba? The negative trend is to downhill. And that is very contagious. That's the negative trend. To downhill. Lulubog ka. Malulunod ka. At yung pagkalunod, it's very contagious eh. Meron ba kayong nakasamang tao, pag nakatabi mo, nadi-discourage ka? Meron ba kayong na-experience na may person na gano'n? Wala kang problema. Pero pag nakasama niyo siya, parang ang daming problema. Makakatabi mo lang siya, namumroblema ka na. Meron ba kayong kilalang taong gano'n? Yung pagtipong, pag nakausap mo siya, lahat ng problema sasabihin sa'yo, ay, yung ako, ganito, ay, yung ako mismo, ako, tapos ikaw naman, wala kang problema. Ganun ba, sister? Pag uwi mo, ikaw na yung, ano ba to? May mga taong ganun eh. Parang lahat ng problema dala-dala niya. At pag nakasama mo, ipapasa sa'yo. Contagious. May mga tao namang galit na galit sa mundo. Ikukwento sa iyo yung galit niya. Galit na galit ako dito, yung pastor namin, yung hati ng buhok, hindi ko gusto. Tapos pag simba mo rito, ang tingin mo sa pastor mo, yung hati ng pastor sa buhok mo. Pagaya na example ni Pastor last week, hindi mo lang yung system na yun, branded ng damit, hindi naman bagay. Pero pag nakita mo nga, mahahawa ka na rin. Contagious yan eh. Wala ka namang galit sa person. Ang dahil sinabi sa'yo, galit ka na rin. May mga tao naman na kahit may problema ka, pag nakatabi mo yung tao yun, gumagaan ang loob mo. May kilala ba kayong ganon? Na ang sarap katabi kasi ang gaan-gaan ng kanyang espiritu. Yung katabi nyo, kapain nyo nga, anong klase ng espiritu nila ng mga katabi nyo? Excuse me, huwag kayong magsampalan. Mag-best friend yan, best friend yan. Alam niyo ba yung sinasabi ko? May mga ganun eh, contagious. Pag nakatabi mo lahat ng problema ng mundo, sinabi sa'yo, ikaw na may problema. Pero ang mga taga-Living Spring, ang espiritu natin magaan. Hindi tayo nadidepress, hindi tayo naapektuhan sapagkat ang espiritu ng Diyos natin. The Bible says, come unto me, all of you who are heavily laden,
and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Light ang espiritu ng mga taong na kay Kristo. By testifying about His goodness, to be a positive influence. Anong klaseng influence ka? Positive. Dapat. Sister, kaya yan. Ako nga yung pinagdaanan ko dati. Pero ngayon, napagdaanan ko na yan. Yan ang influence ng mga taong malapit sa Diyos. Ginawan ka ng ganito, kapatid. Ganito ang gawin mo. I-bless mo. Yan ang positive influence. Instead of negative contamination, we have to be affirmative, edifying by virtue. Down yung katabi mo, i-edify mo. Sister, God is with you. 2 Corinthians 4:15, louder. All of this is for your benefit. And as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving, and God will receive more and more glory. Kaya alam mo, may need yung sister mo, walang makain, i-treat mo sa McDonald's. At yung kapatid mo, sasabihin mo, thank you Lord, ang bait ng Lord. Alam niyo ba yung gift ng council, ng church kay Philip? Yun yung exactly na price ng kanyang 3D printer. Salamat! Salamat sa gift. In challenge ni Pastor Anak, the Lord will provide. That's the exact amount of the price of the 3D printer. So that means to say, narinig kami ni Pastora sa 3D printer. Hallelujah! Walang amen? Kasi alam ni Lord ang lahat ng needs natin. Walang sinasabi kami. Pero yun ang walang ng Panginoon. Lahat ng nagpapaaral pa ng anak, magtaas ng kamay. Mag-anak pa kayo. Kaya ipag-pray natin ang mga anak natin. Na matuto rin silang sumampalataya sa Diyos natin. And our God is able. Lahat na nakapagpag-graduate na ng anak, taas ang kamay. Kaya nga mag-anak pa. Ako naman ang pag-aralin. Hallelujah. 2 Corinthians 4:15. Everybody loud. All of this is for your benefit. Ay, sorry. Nabasa na pa na natin yun. Letter B. We need to be of total discernment on who to listen to. Magsala din tayo ng pinapakinggan. May mga taong hindi nakakatulong ang mga pinagsasasabi. Excuse me, may mga taong hindi nakakatulong ang mga pinagsasasabi. Juby, pwede ka naman magtama lang. Tama. Hindi ba may mga ganun eh? Sa halip na matulungan ka, walang mga saysay ang mga pinagsasabi. Kaya sabi ng be discernment. Kung sino lang yung papakinggan mo, salain mo rin. Psalms 46:1-2. Louder. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Okay? Siya ang refuge natin. Pakinggan lang ang may mga taong mayroong banal na espiritu. Sabi nga, kahit di ba ang daming landslides, ang daming flash floods, kahit daw ang earth ay mag-give way, and the mountains fall into the heart of the sea, He is our refuge. Sa Kanya tayo makinig. Sapagkat siya ang sandigan ng lahat ng ating pinaniniwalaan. And in our conclusion, next please. Conclusion. Everybody read. We are in our 23rd year. We have never seen the righteous forsaken, nor begging for bread, and repeatedly rising up above every given challenge. Typical spirit of our LS family. We have to
reach the point of higher maturity in believing that He is faithful through it all. Yes, in all. Sa binigay lack of faith. Praise God. Entering our 23rd year. At alam ko yung iba, nag-iisip na ng motive. Nag-iisip na kung anong kulay ng uniform. Kung ano nang isusuot sa 23rd celebration. We're going to be more matured, stronger, because we never see our church being forsaken or begging for bread. He supplies all our needs. Ang sarap lang din na pupunta ka sa banquet na kukuha ka lang ng food. 4 na beses akong bumalik. Yung nakasalubong ko, 4 na beses ko siya nakakasalubong ko. Pero tapat ang Lord, hindi ba? Flawless ang presentation. Si Pastor Bimon sumasayaw. Ang gaganda nyo nung anniversary lang. Well dressed for the occasion. Ang Wednesday sumayaw. Hallelujah. Ang Saturday talagang tama-tama sa tema ang kanilang sinayaw. Ang pageantry natin. Sabi ko, Heart, I like the pageantry, kakaiba. May mga pakpak. Next year yan. Hindi ba na? Ang mga athletes, well-dressed. Grabe. Ang ating mga members, they dress well according to the occasion. Level up. Ayoko nang pansinin. Ayoko nang pagkitin. Bago yung barong ko. Wala nang pumatik. Diba? Sabi niya, Pastor, si Philip ikaw Pastor, parang barangay captain. Si Philip parang mayor. Parang may captain ako. Mayor siya. Pero ang sarap sapagkat ito ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Looking forward to celebrate our 23rd. Celebrating God's goodness. Akbayan ulit ang katabi at sabihin, Happy 23rd Anniversary. Hallelujah. Shall we all stand and let's give up the best clap offering to our God. Looking forward ba kayo sa 23rd celebration? Amen! Of God's goodness. And praise the Lord. Our family, our church family will shout to the whole world how good and how pleasant it is to celebrate together. Shall we sing one worship song? Through it all. And let's worship our God and bringing back to Him all the praises and all the glory. Bago po habang maakyat ang ating praise and worship team, bumati ng 4, yumakap ng 4, at sabihin sa Kanya, tapat ang ating Panginoon. Mag-approach ng 4. You are forever in my life.
kahit po ngayon nasaan ngayon, I will not ask you to come to the altar. Shall we just kneel down and let's sing this song, Lord, ang pait-pait mo, Panginoon. I've been through a lot, oh Lord, pero you never let me go. You're so faithful. Let's praise the Lord at ibalik natin sa Kanya ang papuri sa ating pagpapababa na iluhod natin pagharap natin sa another year ng church natin. Ano man ang pagdadaanan natin individually o sa church, ibigay natin sa Lord. Shall we kneel down and worship Him? You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. Hallelujah. Wait on Him. I sing to you, Lord. I hear my God for your faithfulness to me. Everlasting arms, you never let me go. Thank you, Lord, for the healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, for supplying our needs in Jesus' name. Thank you, Lord, for the strength. Thank you for strengthening us as we face the 23rd year. Thank you for allowing our children to finish their schooling. Thank you, Lord, for sustaining us in every aspect. And thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, to those who will be traveling, O God, for your traveling mercies. Salamat din, Lord, sa bagong trabaho kay Jico, Lord, dito sa Hong Kong. Salamat sa pag-travel mo with Brother Herbert and family sa Philippines. Lahat ng may sakit at not feeling well, taas ang kamay. Lord, thank you for being our greatest physician. By your stripes, by your wounds, we can claim healing and deliverance. By the blood and by the powerful name of Jesus. And everybody shout, Amen. Amen. Hallelujah. Pwede ba mas malakas pang palakpak sa ating
Hallelujah! God is good. Amen. Thank you, Pastor Edward, for a very inspiring message. Amen. Our God is faithful. Praise the Lord. The Bible says, give honor to whom honor is due. For the success of our anniversary celebration, of course, all glory, all honor belongs to God. It's all because of the Lord. But we have people who work just behind the scene. And I'd like to say thank you to them and present them to you for the hard work that they have done. Of course, with the support of everyone. I'd like to call on Andrea for the very beautiful rituals. Andrea, please come. The whole month po, nasa UK siya, doon siya nagtrabaho. So tinanong ko siya, are you still willing? Sabi niya, opo, Pastora, okay lang po. So isang madaling araw, doon kami nagtawagan for correction, for addition, and we thank God for her ministry. Of course, the beautiful pictures are given to us by Joyce. Joyce, fine. The church is a team. The pastor could not do it alone. Ang ating mga beautiful usherettes, nandito sila, being led by Sister Myra. Myra Crista. Ang ating beautiful decoration, and of course, able support para sa choir. I'd like to call in Sister MJ and of course Sister Lagi pong may idea, lagi po silang ready in all aspects, at saka po, very, very diligent. Ang representative ng ating sa mixer, wala si mga repa, no? Isa lang. Pero Ace, would you like to come? Pag nag-request po ako na 8:50 ng setup, darating sila. Pag sinabi kong pagkatapos natin kumain, balik tayo at balik sila. So very hardworking. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Of course, yung kasama ko po sa aking core, yung mga plano sa pre-anniversary, mga ideas, hindi lang po sa akin lahat yun. May dalawa akong kasama, Sister Hazel and Sister Mike. Their ideas are better, brighter, so I'm just coordinating. Sila po yung mga working force natin, mag-arrange ng backup, mga songs, of course, our able pastor, our very own song leader, Pastor Edward Galang. Praise the Lord. Amen. Kilalang natin. With the able support of our praise and worship leader, Sister Tuchik. Alam mo, ang mga assignment nila would not be successful if you guys are not cooperative. So ang masigabong malakas na palakpakan ay para sa isa't isa. Amen. Hindi po sumakit ang kanilang ulo. Lagi po silang nakasmile. Kasi pag sinabing picture taking, dumating kayo. Pasa niyo yung picture, dumating kayo. Kahit ako masaya ako of coordinating anniversary for 22 years. So all glory belongs to the Lord. Amen. Kasama kayong lahat. Ipagpatuloy natin ang ating napakagandang journey. Amen. Palakpak para kay Jesus. Thank you everyone. Your work is priceless. God will reward you for that. Maraming salamat. You may now take your seats. Amen and amen. Let us all arise for our victory song. Hallelujah. Cell group will resume and outreaches right on time. The praise and worship will practice after the closing prayer for 30 minutes. Amen. I give you praise. Amen. We want to praise Jesus.
every one of us this afternoon, Lord. Thank you for the joy. Thank you for the victory, O God. In Jesus' name we pray. Amen.